Matagal na akong namamangha sa kabundukan ng Canada. Nakakatakot Hey bear, at mapanganib pasukin. it's okay. Hey bear. Pero dito matatagpuan ang kakaibang tanawin. Mahigit 2 taon na ang nakaraan nang huli akong nakaakyat ng bundok. Kaya kahit nakakatakot, gusto ko ulit subukan upang mamangha sa kasaysayan at masilayan na rin ang ganda ng kanilang kalikasan. Pero hindi pala ganun kadali. Hindi pa ako nakakalayo. Tingnan mo yung itsura. Napakaputik ng daan. Ang putik. Nadulas pa ako. Tingnan mo yung cellphone ko. Ay, tuloy ko pa ba to? Dahil baguhan pa lang ako dito sa Canada, wala pa akong sasakyan at ang gamit ko ay bisikleta. Matarik, madulas, at maputik ang daan. Hindi pa ako nakakalayo at nangyari ang unang aberya. Trespassing pala ako dito. Bawal pala pumasok doon sa shortcut na yun. Yari. Pero pinilit ko pa rin ituloy hanggang sa naligaw na ako. Sabi kasi dito sa Google Map, isang oras lang yung pagbabike ko. Mahigit 1 oras na ako. Pagkalipas ng halos 1.5 oras, narating ko ang trailhead ng bundok na to. Let's go! So, nakarating din tayo rito. So ito yung na-expect kong makita rito. Wag lang to. Ito pwede. Sana wag lang to. Ito okay lang. Tsaka ito wag na to. Yari tayo dyan. Ito okay lang. Tsaka ito. Pagpasok ko pa lang dito, bumungad sa akin ang makukulay na dahon. Ayon sa mga eksperto, kaya nag-iiba ang kulay nito dahil malapit na ang taglamig at nag-iiba na rin ang temperatura sa paligid. Hitik sa kasaysayan ng bundok na to. Pinangalang ito kay Thomas Hayes. Siya at ang kanyang pamilya ang nagsaka sa lugar na to mula noong 1880 hanggang 1960. Nagkaroon ng malawakang wildfire dito noong 1950 at ang bundok na to ang naging panangga ng malaking komunidad sa likod nito. Ang ganda ng trail nila, alagang alaga. Parang sa Taiwan lang din. Uwi na po ako. Mukhang iba na yung kutob ko eh. Parang biglang tumahimik yung paligid. Nasa kalagitnaan ako ng trail na to nang bigla akong nakaramdam ng kakaiba. At lalong lumakas ang kutob ko dahil nakita ko to. Kaya minabuti ko nang umuwi para sa kaligtasan ko. Pagkatapos ng 1 linggo, day off ko na naman. Masyadong boring kung puro sa kwarto lang. At sayang ang ganda ng panahon. Kaya sa pangalawang pagkakataon,
magtatangka akong umakyat ulit ng bundok. Nakita niyo yung bundok na yun? Yun ako papunta. Mga isang oras na pagbabike. Una pa lang nasubukan na ang tibay ko sa walang humpay na ahon. Kakayanin ko pa kaya? Wala ako dun sa pinakababa. Habang papalayo, patarik ng patarik ang kinakailangan kong padyakin. Ramdam ko ang tagaktak ng pawis at ngalay ng paa. Sa bawat lagpas ko sa mga unan, may mga pabuyang nakakahawi ng pagod. Maraming salamat sa magandang araw na to. Sana po gabayan mo ako na makarating ng maayos doon sa sama at makauwi ng ligtas. Yun lamang po. Maraming salamat. Pinakamataas na bundok dito sa bayan ng Armstrong ang Mount Swanson. Paraiso ng kalikasan, ngunit may kinukubli ding kwento ng nakaraan. 5 kilometro ang haba ng trail na to. Tahimim at bihira ang tao. How you doing? Lovely day. Yeah, I love it. Alagang-alaga din ang trail dito, pero minsan nakakalito. Merong trail dito. Meron dito. So, bahala na. Dito tayo. At dito, nasubukan ulit ng tibay ko. Pinaggagawa ko dito. Ang sarap-sarap matulog sa bahay. Dito ako. Water break muna. Konti lang tubig na binaon ko. Kala ko easy hike lang to. At sadyang mapaglaro ang pagkakataon, may nakasalubong akong lobo. Sa puntong ito, ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Coyote ba yun? O lobo? Dalawa na sila ngayon. Ang bibilis. Medyo kinakabahan na ako kaya nilabas ko lang tong ano ko. Di mawala sa isip ko yung mga taong naatake ng mga ano, sinakmal ng mga puso tsaka yung mga coyote. Mas mabuti nang meron akong hawak in case ba. Pero pinagpatuloy ko pa rin hanggang sa marating ko ang tore. Mula sa kinakatayuan ko, tanaw ko ang bayan ng Armstrong. Ang ganda sa baba. Mula sa tuktok, animoy isang butil lang ng palay ang kabahayan. Sa mga ganitong tanawin, makikita na tayo ay isang kapiranggot lang na bahagi ng napakalawak na mundo. Sa mga ganito ding tanawin, tanggal lahat ng kalbaryo na pinagdaanan mo bago makarating dito. Okay. Sa bundok man o kapatagan, mayaman ang bayan ng Armstrong. Hindi lang sa kalikasan, kundi sa natatago nitong nakaraan, isang yaman na patuloy nilang pinapalagahan hanggang sa ngayon. Isang yaman na maaaring pakinabangan pa ng susunod na henerasyon.
Sa bawat karanasan, nakakakuha ka ng lakas, tapang at kumpiyansa. Lalo na sa mga bagay na kinakatakutan. Sometimes, we need those bad days to help us appreciate the good ones. Sometimes, bad days is the most unforgettable ones. Ako si Vin, at ito ang kwento ng pamumundok ko.